Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Governor Pam Baricuatro 33 minutes ago. Isinare lang niya ang post ni Michael Acevedo Lopez tungkol sa kapalpakan sa Cebu panahon ng yung Typhoon Odette. Ang daming nasalanta sa Cebu. Nako, yung housing assistance sana for Cebu families worth 712 million pesos hindi na tanggap ng beneficiaries. Hindi naman to ibinulsa, ibinalik sa National Treasury dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Okay, so ito, tabang-tabang kanunay si Gwen Ron karon. Pero pag Odette mauning nahitabo, tungod niya 712 million wa mahatag sa katawhan kay giuli sa National Treasury. Sayang, bawat pamilya sana yung nasiraan ng bahay nung Bagyo Odette makakatanggap ng 10,000 pesos assistance para makapagpatayo ng bahay. Hindi natuloy dahil nagkagulo. Panahon pa ito ni Governor Gwen Garcia. Each Odette affected household in the province of Cebu was entitled to 10,000 pesos in assistance for rebuilding, intended for 72,209 households. But Gwen, former governor, as always, wanted to control the distribution through her DASIG cards, which would have forced people to buy materials only from the stores that accepted them. One can only wonder why. In the end, because for her, it's always my way or the highway, the funds meant for Odette victims had to be returned by the National Housing Authority to the National Treasury. All thanks to that control freak woman who used to be governor. Onya karon tabang-tabang kunuhay siya. So, binasa ko article ito ng Sunstar. Nagkatalo sila sa listahan ang dahilan. So, ang pondo na-release sa National Housing Authority. So, ang National Housing Authority, meron siyang guidelines. Ang guidelines niya is, ang susundin na listahan, yung listahan sa Office of Civil Defense. Yun na nga, 72,000 plus families. Ang provincial government, hindi pumayag. Ang gusto ng provincial government, 400,000 families ang mabigyan. Kasi daw, kung ang bibigyan lang yung 72,000 families, magreklamo daw yung iba. Kaya gusto ng provincial government i-florate yung 712 million, mabigyan lahat yung 400,000 families affected by the typhoon. Hindi pumayag ang National Housing Authority. Kasi magkakaproblema kami sa COA. Kasi nga ang listahan, na-release yung pondo based doon sa listahan ng Office of the Civil Defense. So, dahil sa hindi magkasundo ang National Housing Authority and the Provincial Government of Cebu, napilitan ang National Housing Authority, ito lang, 2024, this year lang, the other year, ibinalik niya yung 712 million sa gobyerno. Grabe, no? Ganyan po ang ating gobyerno. Napaka inefficient. Politiko or kaya kawawa ang mga biktima. Pero yung 10,000, malaking tulong na yan sa naghihikaos na pamilya, nasiraan ka na nga ng bahay. So, pag nabigyan ka ng 10,000, malaki, pwede mo nang ibili yon ng yero, pako, kahoy, maghanap ka na dyan ng So, makapagpatayo ka ulit ng bahay mo. Nakakalungkot. I hope na hindi na ito maulit.
Ang daming nasiraan na bahay. Makita mo sa mga video, Facebook reel, sa mga picture, kawawa. Kaya mabuti naman at may pundo pa. Ang laki yung pundo eh. 1.307 trillion pesos. Baka matulad na naman sa Odette. 712 million. Ako, naka-experience ako nito. Nung all-out war sa Mindanao noong year 2000. Daming na mga nasunog na bahay kay giyera eh. So, ang nag-manage sa rehabilitation housing, DSWD at saka NHA. Nako, yung ipinapatayo nilang bahay, parang kulungan lang sa baboy. Napakaliit, siguro 2 by 2 meters o 2 by 3 meters. Pamilya ng mga kapatiran nating Muslim Maranao, biktima ng giyera noong year 2000. Malalaki yung pamilya ng mga kapatid nating Muslim. Ang anak nila mag-average 3, 4, 5. Papatayuan mo lang ng napakaliit. So ganoon ang ginawa ng gobyerno. Kami naman noon, ako nasa active service pa ko, gumawa kami ng project. Humingi kami ng tulong sa mga Christian communities. Minobilize namin mga churches, mga simbahan, iba't ibang denominasyon. Maraming tumulong, nagpatayo kami. Nako, ang patayo namin bahay malalaki. By feet yung ano namin mga 20 by 20 feet. Basta malaki, may 2 kwarto, may sala, may kusina, may CR, kompleto. Nako, ang mga tao, mga victims ng giyera, ayaw tumanggap ng bahay yung galing sa gobyerno, yung 2 by 3 meters, parang kulungan ng baboy. Ayaw nilang tanggapin. Gusto nila tumanggap galing sa amin, sa military and the church sa So, ganun ang nangyayari. So, I hope na ma-manage maigi yung 1.307 trillion para naman maibsan yung sufferings ng mga biktima ng bagyo na yan. Matikman nila yung tulong. Total, pera din nila yan, taxpayers money yan eh. Kaya lang masakit yan, baka ibulsa na naman, baka matulad sa flood control projects. Bantayan natin ang pag-rehabilitate dyan sa Cebu. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan sila og yero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang yun. So naay tubig. Tanawa ang umagas sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atok na ay mga tubig umuulan. Sa ginong nga tanatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung maulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay na gyud ni pa. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. 4 na ka tuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni. Nga inyong atop anti, so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud.
So nahimo nang sanda yung anti inyong bala inyong atop oh. Wala na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matos na gyud. May na lang salamat na si Ginoo kay natagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa Tungod balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.